everyone! It's me, Bam Full of Life, and welcome to this podcast again. So, meron tayong napaka-importanteng bisita. Important. Bisita. Hindi, actually, dinayo ko pa talaga siya dito. Nag-book talaga ako ng ticket just to see her. Antalya. Ay, last time Oo. meron na tam. Oo, meron Nag-sked tayo, ka na. nag-sked tayo, oo. Wala na, wala. Hindi na Wala na yun. So, eto, natuloy. Kaya super happy na she said yes to this topic. Well, actually, our topic today is about in vitro fertilization. Kasi gusto ko ding i-share sa inyo. Kasi yung sa kanya is super successful. And I know not a lot, but some couple na hindi naging successful. Super happy ako kasi na-met ko din yung offspring, di ba? yung result ng ng in vitro niya, nung IVF niya. So Des, how was it? Can you share with us regarding about this kind of conceiving or this kind of pregnancy? Paano? Ano yung process? Actually, hindi siya ganun kadali. Tsaka, wala talaga siya plano dati na Tapos? magpa-IVF. Kasi nga, wala sa plano talaga dati na magpa-IVF kami. Kasi nga, before hindi naman namin alam na may problema eh. Oo. Kasi syempre lagi kami nagpapa-check up na saka alam ko healthy yung asawa ko. Tapos ayun, nagpapa-check up kami lagi. Then 5 years, sabi kasi pagdating ko dito kasi sa Turkey, sabi ng asawa ko, wag muna kami mag-baby. Mga after 3 years 3 na years pag marunong na ako mag-Turkish kasi baka mahirapan ako. Paano ko daw sabihin kapag masakit yung tiyan ko o pag may sakit yung baby. Paano mo i-express in Oo, Turkish? pero siguro mga after a year na pag-stay ko dito, gusto nung asawa ko magka-baby. Na magka-baby. Kasi parang siguro nape-pressure na rin siya kasi panganay siya. So ayun, nag-try na kami, try. After 3 years na, wala pa rin. Wala pa rin. So nagpaalaga kami sa OB. Sa OB. Tapos nagpa-second opinion, third opinion. Ang daming OB na pinuntahan namin. Sobrang stressful ba? Super. Andyan yung part na parang feeling mo pag nagbibisita kami sa mga relatives, nabubuli ako ba? Kahit hindi naman. Nape-pressure kayo. Na may time, minsan na sabihin na, ito yung mga inumin mo, kumain ka lagi nito. So, alam mo, andun ako sa Parang part na peer pressure. nagsiself-pity na ako. Nagsiself-pity ka na. Tapos, hindi ko talaga naisip na magpa-IVF. Napanood ko yung video ni Simply Race ba yun? Sino? Si Simply Race ba yun? Yung nag-IVF. Yung nag-IVF din. Sorry to cut you off. So for the information of everyone, okay, there's a lot of successful rate ng IVF. There's a lot of people, even foreign nationalities, come here to Turkey just to undergo IVF process. Dito sila nagko-conceive, dito sila nagpapaalaga. Yes. Tapos, yung sa'yo, tapos ano? So, yun Ituloy na. natin. Sorry. So, yun naga. Tapos, so ito na, nag-suggest na ako sa asawa ko. Sabi ko, what if magpa-IVF na lang tayo? Kasi nga, dito sa Turkey, parang normal na lang dito yung IVF ba? Oo, super normal. So, sabi ng asawa ko, kaya mo ba? Kasi masakit daw yun. Sabi ko, oo naman, kaya ko nga yung nilalagyan ako ng screw sa gums nang walang anesthesia. Yun pa ba? Kasi mataas yung pain tolerance ko ga. So, sabi niya, but we will see first. Tapos, magpaalaga muna kami last na lang. Doon sa OB-GYN na nirecommend ng friend niya. So, ngayon, sinabi na namin doon sa OB-GYN. So, sabi ng OB, sabi niya, okay, we will see after 6 months. Kapag hindi ka pa nabuntis, go for IVF. Pero wag muna kasi nga super healthy daw ako ga. Fertile daw ako lagi. Tapos yung mga size ng egg ko it is good. It is fit to Na have pregnancy. Oo. Yung anytime daw ga, mabubuntis talaga ako ga. So, doon na kami na, ba't hindi ako nabubuntis kung fertile naman ako lagi? Healthy ako, lang problema. Then, nung nag-decide na kami mag-IVF, kasi may doon na kailangan pareho kami i-test. Oo. Compatible kayo, no? Oo. Yung i-test na kami pareho kung sino may problema. Yes. So, yung hindi naman problema, yun actually sa asawa ko, yung mababa lang yung sperm count niya. Sperm count. Dahil kasi nga, yun nga, kasi na-operahan siya sa puso. Yung sperm niya, parang pinapatay ng gamot niya sa puso. Okay. Yung blood thinner ba? Oo. Hindi siya nagsusurvive. Hindi. So, ngayon, sabi ng doktor, okay lang yung kahit
millions naman yung mga sperms nila. Yes, So yes, kahit yes. 10 lang dyan yung 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 makasurvive, makasurvive, parang marathon, no? mabubuntis ka, walang problema yung guy, yung babae, yung pag maraming problem, yung ang medyo risky pag mag-IVF. Pag my BF. Pag yes. pag ang babae is okay, Dapat nasa 80% yung chance yung mo na successful mabubuntis. rate, di ba? So, dapat if you wanted to undergo IVF, you should be ready physically, Mentally, emotionally, and financially. financially. So, eto yon. Kasi madami talaga nagtatanong, ga, magkano yung magpa-IVF dito sa Turkey eh? So, ganun na nga. In total, bigyan mo lang kami ng estimation in total. Like, kasi depende dito, meron kasi may private or may public, private, or international. So, kami sa international kami ga. International doctor yung ina ninyo. Tapos, pero Turkish doctors din. Pero doon, parang nakikater sila ng mga international clients na. Tapos dito, alam nyo dito sa Turkey, idea lang hindi kayo pwedeng magpa-IVF pag hindi kayo kasal. Dapat kasal kayo dito. Ingan Dapat kayo Turkish ng marriage national. kahit hindi, ingan kayo ng marriage certificate. Marriage certificate. Okay. Dapat kasal kayo, hindi pwede yung, di ba sa iba na gusto nila kasi gusto lang nila magka-baby. Paano yung for example, nag-tour lang dito? Basta kasal kayo. Dapat Kasi kasal kayo? still Muslim country to eh. Okay. Kasi for example, di ba, merong hair transplant na pumupunta dito yung parang aesthetic tourism. Pumupunta lang dito from other country just to have hair transplant. Just to have dental chuchu, magpapa-dentures, magpapa-change ng ipin, gano'n. Pumupunta lang sila sa Turkey para sa procedure na yan kasi mas mura dito daw Mura sa dito, Turkey. tsaka parang high-tech na dito siya. Yes, high-tech po ang mga gamit or facility ng hospitals dito sa Turkey. So sige na, bigyan mo kami ng estimation. So ayun mga Magkano? Inday, kunyari sa na lang, doon na lang kasi doon ako may idea sa International. private din yun, sabihin natin international siya, private na yun. So ayun, kasi doon iba-iba yung range ng price nila. Depende sa currency ng country mo. Kunyari ako, asawa ko Turkey, so mag-range kami sa Turkish lira. oo. Pero kung Philippine ka, Philippine baka pesos. $dollars kayo nila $80. or euro. Okay. So, bigyan mo na kami ng estimation. Siguro, sa akin siguro kasi depende sa cycle yun yung gagastusin. Pero tulad mo sa akin, si normal ako, yung asawa ko, siguro nagastusan lang kami siguro sa mga test lang. 10,000. Hindi, sa mga test lang muna kasi hindi pa yun hindi pa Yung final price. Oo, yung ita-transfer, akala nyo yun na yun, yung IVF, hindi pa yun. Hindi pa siya. Mahaba yung cycle ng IVF. Kasi it takes a lot of time, right? Parang ilang buwan siya. Sa test muna, kailangan nyo i-complete yun bago masabing mag-start na kayo sa IVF. Ano ba yun? Bigyan mo kami ng idea. Yung Bigyan kayo ng- tinuturok ba yun sa katawan mo? Pinapasok Ilalagay sa papasok na. Ipapasok talaga Kasi siya. mangyayari muna yun sa test muna. Bibigyan muna kayo ng paper na Oo, parang kailangan waiver. tapusin nyo lahat yun. Yung dadaan pa kayo na HSG na para malaman kung may bara yung ovary nyo, kung pwede ka na Para i-check kung may proceed mga sa problems, IVF. yes. Tapos yung asawa mo, kailangan pa yan muna sa neurology, yung sa sperm count niya, lahat-lahat. May problem ba siya? Or healthy ba yung mga niya? Bibigyan siya ng vitamins for 2 months or 3 months kapag ready na. So, ipapasok talaga. I'm very curious about this topic, no? Ipapasok talaga yun sa loob mo. Oo. Talaga? Oo, tapos ano siya? Maraming Device ba siya? Tube? Hindi, tube. Maliit lang Tube, siya. maliit siya na tube. Yung parang Nandun na perfume tube. Parang hindi mo na siya nakikita. Yung spray ng perfume, pag yan sa kalaki, parang hindi mo kasi makikita yung sperm ba? Yung embryo pala. Oo. Alam nyo, yung risky sa pag-IVF, hindi yung part na baka hindi mabuo sa tiyan nyo. Last na yon. Oo. Pinaka-first na risky na part pag nag-IVF kayo is paano pag hindi sumakto yung size ng egg na i-collect. Kailangan, bibigyan ka kasi ng 12 days or sabihin na natin yung may bilang sila bago ka mag-fertile. I-inject ka niyan yung pampalaki ng O egg. dapat yung ovulation period mo bago nila i-inject Yun yung sa'yo. ini-inject sa tiyan na para yun sa egg. Pampalaki, pang tama.
paano pag malapit na tapos yung eggs nyo, hindi pa 18 mm or 22 kasi yung magandang size ng egg. So, ibig mo 18 at saka sabihin, 22. ibig mo sabihin, nakadepende din sa egg Sa cycle size. natin, sa Sa sizes. size Kasi, ng egg. kasi 'di ba meron tayong cycle na sinasabi during our menstrual period. So meron siyang lalaki, liliit, lalaki, laliit. Oo. Depende sa Pero cycle. yun, sa ini-inject, mapo-force yung egg na lumaki talaga. So, bibigyan kanila ng dose na depende sa edad mo. Depende sa age. So ngayon, yung sa akin, dapat 10 days lang ako mag-i-inject. Pero yung mga eggs ko, hindi siya lumalaki ga. Dalawa Talaga? lang yan lumalaki. Tapos, Nag-stay lang siya sa same size lang yan 14, nandun. 16, hindi pwede maano yung sabay, hindi siya ma-harvest. Kasi, Oo. hindi yun enough, hindi yun mag-fertilize, mamamatay kagad yun. So, tinaasan yung Dosage. ng injection ko. So, mga after 3 to 4 days pa na-extend, nagkaroon na ako ng 18 tsaka 22 na egg na size. na size. Pero, nung marami akong mga eggs, so yun na, yung kinulik na yung eggs, yun yung isa number 1 nga part na pinaka-risky. Oo. Kasi pag hindi yun mabuo, back to zero Back to ka. zero. So, Okay, ito wait lang, na. wait lang. I-check ko kung gumagana pa ba. O sige, gumagana pa siya. Oh. So, tapos ano yung... Number 2. Ito Okay, yung number number 2. two. Kapag nag-collect na ng egg, di ba kukulik na yung egg? So, Mm-mm. for example, sa akin, 5 yung egg na nakuha sa akin. 5. So, same days din, kailangan yung, pag sa araw na kukulik yung egg, yun din yung araw na kailangan maglabas din yung asawa nyo ng, kasi, Okay. kasi Ng eggs din. Kasi kailangan dapat fresh inimet na silang i-met, dalawa. i-fertilize sa lab, ganon. So, ngayon, nung kinulik yun, general anesthesia yun, tulog ka. Yun yung sobrang paano yun? sakit. Paano yun? Paano ka nagkakaano? Kasi di ba yung orgasm? Sorry. Hindi, yung talaga surgery yung mangyayari sa'yo. Talaga? Total surgery Oo, siya. nakahiga ka yung daming machine na pinapasok doon sa Oh my God, that's so stressful, ha? Sa ano mo. Tapos, pagising mo, sabi ko sa'yo, yung sobrang sakit. Hindi ka makatayo. Yung ano mo? Oo. Parang feeling mo yung Nanganak ka? nanganak ka na. Yung ganon. Tapos, yun na, diba? Tapos, pagising ko, sabi ko, marami akong eggs, pero 5 lang daw yung nakuha. Yung nila na-harvest. na magandang size. Tapos ito yung pinaka-risky na part ga. What if hindi nag-fertilize lahat? Oo, yun yung problem. Yung hindi parang hindi niya tinanggap yung Oo, ng asawa mo. yung egg. Oo. Yung testos Parang na maging kabila. ovary. Kasi mimix yan sila. Sa akin, guys, alam mo yun yung pinakamahabang 5 days sa akin kasi nag-aantay ako kung nag-fertilize yung mga egg ko ga. Kasi Oo, siya man. alam mo, Napaka-stressful hindi talaga isipin ako yun, no? nakakatulog noon. Yun yung sabi yung parang kailangan mo ng psychology or psychiatrist kasi yung Oo, yung parang yung mental health mo na apektuhan na. parang madidepress ka na lang kakaisip na buo kaya kada tao kasi maya bibigyan ka kasi nila ng translator na yun yung 24/7 na tatanungan mo yung lahat tapos sa kada tawag ay 3 na lang yung natira. Oh my God. Oh no. Oh, ay namatay Dalawa yung na lang. 2 na lang. Tapos sabi ko Lord kahit isa lang. Ayoko umiyak dito. Lord, Kahit isa lang. ano ba? Naiyak na siya. Siyempre, sabi ko, Lord, kahit isa lang, ano pa yun? Pero you are so happy because you really survive everything. 2 yung nabuo. Dalawa. Talaga? May isa pa kami, naka-freeze. Ay, naka-freeze. talaga? Ay, hindi pa. I'm so happy. Talaga, naka-freeze siya ngayon? Naka-freeze yung isa. Kaya anytime, pwede yan masundan si Coco. Masundan si Coco. Oo, na-transfer na lang yan sa akin. Wow. Yung alam mo yun, tapos sabi ng doktor sa akin, mataas yung chance ko kasi bata pa. Oo, kasi bata pa. Tapos yung asawa ko nawa sa akin kasi ako lang yung nag-i-inject sa sarili ko. Oo. Hindi ako pumupunta sa ospital. Yun nga eh. Ako So, yung nag-i-inject. I'm really wondering kung sino yung nag-i-inject. Oo. Kasi nga, di ba, i-inject mo siya sa katawan mo, ganun. Oo. Parang, ano ba yung unang pag-inject mo? Sobrang nakakatakot. Di ba kasi you're going to Oo. inject yourself. Kasi before Ano yun? yung nag-start yung IVF, marami na akong pinapanood yung mga Video. positive, negative na outcome. Mm-mm. Tapos kung paano mag-inject. So, ako parang sanay na ako kasi ako nag-inject sa asawa ko minsan eh. Kaya, siya kasi takot sa injection. Nagbibilang pa rin siya, tinususok ko na sa tiyan ko. As in, mataas yung pain tolerance ko talaga, promise.
sa isang araw tatlong injection niya nga, sabay-sabay. O, Grabe. dalawang manual, isang automatic. Automatic. Yung manual pa naman ang haba. So, kung naka-follow kayo sa akin, makita nyo yun. At Oh, you guys, you have to follow her. binablog ko yun Yes. lagi. You have to follow her YouTube account para makita niyo yung the whole procedure, kung paano talaga gagawin, kung makikita mo yung pain, yung process, yung lahat-lahat na, no? Parang ikaw yung nasa situation niya. I can't imagine talaga. You survive. You're a survivor.